Isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po. Ito ang inyong katolikong tagapagisaliksik. At sa pagkakataong ito, meron po akong handog na video sa inyo ng Team Paathag. Dalawang seminaryan ang nagpapahayag o nagpapaliwanag mga kapatid ng kahalagahan at kaimportante ng pananalangin sa mga yumao na, no? At mga biblical basis with the biblical scholars. Panoorin po natin ito. Let's watch this video. Mga kapatid, may isa po tayong topiko ngayong gabi na ating ibabahagi sa inyo, no? At sa pagkakataong ito, kung bakit ang mga Katoliko ay ipinapanalangin natin ang mga yumao. So, Brother Melton, October 31 na at bukas, November 1 na. Yes. Pundas na, Brother Harley. At I know, brother, dahil November 1 na bukas, I know sa ating mga viewers dyan na nanonood, I know sa ating mga Filipino, kapag malapit na ang undas, marami tayong pinagkakaabalahan tulad na lamang ng pagbisita sa puntod ng ating mga yumao at kasama na rin ang paghahanda ng mga kakanin, no? Brother, ano naman yung isa sa mga kakanin hindi mo talaga malilimutan or pinaka-paborito mo kapag undas? Isa sa mga nakikita ko na marami ang nagluluto tuwing undas ay ang luto na biko, brother. Oo, masarap yun ang biko, brother, at malagkit, no? Sa amin dito sa Capiz, marami akong nalalaman na mga luto, no? Lutong bahay kung saan hinahanda palagi kapag November 1 tsaka November 2. No, merong inday-inday, pinaka-common, kasama na rin yung biko na sabi mo at iba pa. Sa ating mga viewers dyan na nanonood ngayong gabi, I know, busy rin kayo sa pag-prepare, no, ng ating mga handa para bukas. At bago tayo mag-umpisa, binabati natin, no, may bumabati sa'yo dito, Brother Melton. Kapatid ko, brother. Binabati ko, Melenda Alburo, sa kay nanay at kay tatay na nanonood ngayon. Magandang gabi. Nais ko ring batiin, no, si Sir Mario Peñalosa sa ating halin inisyo, no, galing sa Pontevedra, Capiz, no. Thank you for watching and pwede po ninyong ma-share ang ating live ngayon, no. So ngayon, Brother Melton, ang ating topiko ngayong gabi ay dahil papalapit ng undas, no? Isa sa mga pinaka-importanting topiko ay kung bakit tayo ay nananalangin sa ating mga yumao. Ikaw, Brother Melton, ano ba yung mga preparation mo kapag malapit ng undas? Unang-una, brother, ay sa akin, inaalala ko yung mga relatives ko, part ng family ko na namatay at inaalay sa banal na misa, sa intention sa banal na misa. Gayon din ako, brother, no? Although wala na sila dito sa mundo natin, pero ang ating pagmamahal ay para sa kanila, no? Through prayers, no? At sa banal na misa, no? So, brother, idinadalangin natin ang mga kaluluwa ng lahat ng namatay na maging mahabagin ang Diyos sa kanila. At kapag nananalangin tayo para sa mga namatay, ipinagdarasal natin na patuloy na magpakita ng awang Diyos sa kanila sa pagpasok nila sa Kanyang kaharian. Nais namin ibahagi ito sa inyo dahil marami sa mga kapatid natin ang naniniwala na hindi na kailangan at hindi tama ipanalangin ang mga yumao dahil ito daw ay walang batayan mula sa banal na kasulatan. Yes, brother. At yan ang ipaglilingkod natin sa gabing ito. Kaya sa lahat ng nanonood, inaanyayahan po natin ang mga nanonood ngayon sa programang ito na kumuha ng inyong mga ballpen at mga papel. At samahan ninyo kami sa aming ginagawang pag-aaral. Maaari nyo rin po itong i-share sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay upang sa ganon sila rin ay magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa napaka-importanting ginagawa natin habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Tama si Menayan Harley.
Tandaan po natin mga kapatid ang sinabi mula sa from the book of Sirach chapter 38 verse 22. Alalahanin mo na ang nangyari sa kanya'y mangyayari din sa iyo. Kahapon ay ako, ngayon naman ay ikaw. Lahat po tayo ay mamamatay. Yan po ay isang realidad ng ating buhay. Kaya nga po, huwag po nating kalilimutan na habang nabubuhay pa tayo ay napakalaking bagay na ipanalangin natin ang mga namatay. Dahil darating ang panahon na tayo rin ay mangangailangan ng panalangin ng ibang tao. Dahil tayo rin ay mamamatay kagaya ng mga taong ipinapanalangin natin. Brother Melton, may batayan ba tayo mga Katoliko mula sa banal na kasulatan kung bakit natin ipinagdarasal ang mga yumao? Brother Harley at sa mga nanonood sa atin ngayon via live streaming, ganito po ang mababasa natin sa from the second book of Maccabees, chapter 12, verses 43 to 45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang na ipanalangin ang mga namatay. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patatawarin. Thank you, Brother Melton, no? Maaring tutol ang mga kapatid natin sa ibang sekta o reliyon na ang libro o ikalawang libro ng Makabeyo ay hindi dapat gawing batayan sa pagtuturo ng katotohanan dahil daw ito ay hindi maituturing na part ng Bible. Pero tandaan po natin na may isang kilalang Protestant biblical scholar na si Dr. Michael Licuna ay ginamit niya ang Second Maccabees sa kanyang artikulo mula sa aklat na Evidence for God, 50 Arguments for Faith from the Bible, History, Philosophy, and Science sa page 162. At ganito ang ating mababasa. There is a strong tradition of pious Jewish martyrs who expect vindication through resurrection. After their violent and cruel deaths, there is seen especially in the second Maccabees 7 in the gruesome stories of torture and execution of the 7 brothers who refused to violate the Mosaic law. One of the brothers angrily replies to Antiochus, You accursed wretch, you dismiss us from this present life, but the King of the universe will raise us from the everlasting renewal of life, because we have died for his laws. Another brother warns the tyrant, one cannot but choose to die at the hands of men, and to cherish the hope that God gives of being raised again by him. But for you, there will be no resurrection to life. If these young men anticipated resurrection, why wouldn't Jesus? Scholar po itong si Dr. Michael Licuna. At kung hindi pala pwedeng gamiting batayan ang Second Maccabees para patunayan na dapat ipanalangin ang mga yumao, bakit ginagamit ito ng isang kilalang Protestant biblical scholar para suportahan ang tungkol sa resurrection? Maliban dyan, Seminarian Harley at sa mga nanonood sa atin ngayon, maging ang isang scholar at rabbi na si Professor Shea Cohen ay ginamit din ang Second Book of Maccabees para suportahan ang katotohanan. At ganito po ang ating mababasa sa aklat na From the Maccabees to the Mishnah sa page 92. This idea recurs frequently in the earliest extant Jewish martyrology. The second book of Maccabees, chapter 6 and 7,
is a product of Greek-speaking Judaism, which describes the death of an old man and of 7 brothers at the hands of Antiochus Epiphanes. That martyrs would be resurrected to life eternal was a doctrine which played an enormous role in the development of Christianity. Mga kapatid, ito po ay nagpapatunay na ang second book of Maccabees ay pwedeng gamiting batayan para ibahagi ang katotohanan dahil maging ang mga non-Catholic biblical scholars na nag-aaral at nagsusuri ng mabuti ay ginagamit ang aklat na ito sa kanilang mga scholarly na mga aklat. So brother, pwedeng itanong ng mga nanonood, bakit hindi tinanggal ng Catholic Church ang Canonical Books kasama na ang Second Maccabees sa Bible? Seminarian Harley at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, dapat po nating malaman na ibinatay ng simbahang Katoliko ang ginagamit nating Biblia sa Septuagint, na malaki ang pagkakaiba sa Masoretic text. Kaya nga brother, sa aklat na The Origin of the Bible, A Guide for the Perplexed, sa page 88, at ito ay isinulat ng isang kilalang Protestant biblical scholar na si Dr. Lee Martin MacDonald. Ito po ang kanyang sinabi, brother. Indeed, the scriptures of the diaspora Jews included the books circulating in the Septuagint, which included the apocryphal and short epigraphal books on it. Para po sa impormasyon ng mga nanonood at nakikinig, ang Deuterocanonical books po para sa mga Protestante ay apocryphal books. Kaya sa aklat na ito na isinulat ng isang Protestant biblical scholar ay apocryphal. Pero maliwanag na sinabi dito ni Dr. MacDonald na ang scriptures ng mga diaspora Jews, mga kapatid, kapag sinabi po nating diaspora, meaning the Jews living outside the Israel. So brother, thank you sa iyong explanation, no? At masasabi rin dito na ayon din sa isang kilalang Protestant biblical scholar na si Dr. Peter Flint sa kanyang aklat na The Bible and the Qumran, Text, Shape, and Interpretation sa page 85, some of the Apocrypha are accepted by all Christian groups, excluding Protestants as scripture. 7 of these are entire books of Tobit, Judith, the Wisdom of Solomon, 1st and 2nd Maccabees, Ecclesiasticus, and Baruch. So, narinig nyo, no, mga viewers natin, no, na ayon kay Dr. Flynn, some of the Apocrypha are accepted by all Christian groups, excluding Protestants as scripture. Kaya hindi nakapagtataka, brother, na mayroong mga Protestante na hindi tinatanggap ang 2nd Maccabees bilang scripture. Pero may mga Protestant biblical scholars na ginagamit ito. Kaya ginagamit ito bilang matibay na batayan sa paglalahad ng katotohanan. Narinig natin, no, na maraming support, no, mula sa Book of Maccabees kung bakit pinapanalangin natin ang ating mga yumao. Marami na tayong nalaman, no, na hindi lang pala ang Book of Maccabees yung batayan kung bakit tayo ay nananalangin sa ating mga yumao, no? Kaya brother, may share ka pa ba tungkol sa ibang mga passages or ibang mga versions kung saan included pa rin yung Book of Maccabees, no, na ginagawang batayan sa ating pagpapanalangin sa ating mga yumao. So, brother, at sa mga nanonood sa mga nanonood ngayon, alam niyo ba na bakit sa mga Bible versions na ginagamit ng mga Protestante ay hindi nakikita ang second book of Maccabees? Dahil ayon sa sulat sa aklat na isinulat ng isang iginagalang na Protestant biblical scholar
na si Dr. D. Martin MacDonald na The Canon Debate sa page 285, ganito po ang ating mababasa. With regard to the Apocrypha, Luther's judgment was shaped to some extent by the theological controversy about the doctrines of purgatory and praying for the dead, which were traditionally based on the second book of Maccabees, chapter 12, verses 45 and 46. He appealed to Jerome's distinction between the Hebrew canonical books and the Apocrypha, and to his principle that these books should not be used for establishing ecclesiastical doctrines. So brother, alam po natin na sasabihin rin ng ating mga kapatid, no, sa ibang sekta, katulad na naman ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, Born Again, at grupong pinangungunahan ni Eli Soriano na ang purgatorio ay hindi mababasa letra por letra sa Biblia, kaya hindi dapat ito paniwalaan. Kasi kaya nga natin ginagawa ang pag-aalay ng dasal para sa mga yumao dahil naniniwala tayo sa purgatorio. Brother Harley, yung madalas na ginagamit ng mga kapatid natin sa ibang sekta, katulad ng mga kapatid natin na mga Iglesia ni Cristo, mga born again, at yung mga followers ni Eli Soriano na letra por letra, ay tinatawag po ito ng mga biblical scholars na word concept fallacy. At hindi po ito dapat gawing batayan para isagawa ang malalim na pag-aaral sa Scripture. Dahil kung gagamitin din natin ang pamamaraan na ginagawa nila, yung kinikilala nilang sugo ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo, ay hindi naman mababasa sa Biblia ang pangalang Felix na letra por letra. Yung pinaniniwalaan ng mga born again na rapture, hindi din mababasa ng letra por letra sa Biblia. At yung pangalan ng church na itinatag ni Eli Soriano na Members Church of God International ay mas lalong hindi natin mababasa ng letra por letra sa Biblia. That is why, brother, at sa mga nanonood sa atin ngayon at nakikinig, St. Paul talks about the need we all have to be cleansed of our sinful attractions as if by fire. In the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 3, verses 13 to 15, this is what is written. The work of each builder will become visible, for the day will disclose it, because it will be revealed with fire. And the fire will test what sort of work each has done. If the work that someone has built on the foundation survives, the builder will receive a wage. And if the work is burnt up, the builder will suffer loss. The builder will be saved, but only as through fire. At brother, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1030, ay ganito din po ang ating mababasa. All who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. So Brother Melton, gusto po nating malaman na mga nanonood ngayon na hindi po totoo na second book of Maccabees lamang ang nag-iisang batayan natin mula sa banal na aklat o kasulatan para ipagtanggol ang ginagawa nating pagdadasal para sa mga yumao. Ang isa po sa mga batayan natin ay ang mababasa natin sa ikalawang Timoteo, no? Chapter 1, verses 16 to 18, kung saan nananalangin si Apostol Pablo sa kay Onesiphorus. At ang sitwasyon po ni Onesiphorus nung nananalangin ay patay na, no? Maging ang Protestant biblical scholar na si Dr. Gordon Fee ay naniniwala na si Onesiphorus
ay patay na noong oras na nanalangin si Apostol Pablo para sa kanya. Sa aklat na isinulat ni Dr. Gordon Fee sa 1st and 2nd Timothy, Titus, sa New International Biblical Commentary, sa page 236, ay ganito po ang mababasa natin, no? The fact that Paul should begin his reminder about Onesiphorus in this way by asking for present mercy for his household, and that at the end he should ask for future mercy. For Onesiphorus himself suggests very strongly that Onesiphorus have died in the meantime. If so, it could have increased Paul's present pain and loneliness. So, Brother Harley at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, maliban pa kay Dr. Gordon Fee, ang isa pa sa mga Protestant biblical scholars na naniniwala na patay na si Onesiphorus noong nanalangin si Apostol Pablo para sa kanya ay si Dr. William Barclay. Si Dr. William Barclay po ay isa ring Protestant biblical scholar. Kaya sa kanyang aklat na The Letters to Timothy, Titus, and Philemon sa page 175 ay ganito po ang ating mababasa. There are many who feel that the implications is that Onesiphorus is dead. It is for his family that Paul first prays. Now, if he was dead, this passage shows us Paul praying for the dead, for it shows him praying that Onesiphorus may find mercy on the last day. So sinabi niya rin po, brother, na that time nung nagdasal si St. Paul ay talagang patay na si Onesiphorus. Siguro, brother, no? Magugulat kayo na isa sa mga kilalang Protestant theologian na si C.S. Lewis ay sinabi niya sa kanya aklat na Letters to Malcolm, chiefly in prayer in letter 20, at ganito po ang mababasa. Of course, I pray for the dead. The action is so spontaneous, so all but inevitable, that only the most compulsive theologian case against it would deter me, and I hardly know how the rest of my prayers would survive if those who were dead were forbidden. At our age, the majority of those we love best are dead. What sort of intercourse with God could I have if what I love were unmentioned to Him? So, brother, believe din ako sa scholar na to, no? Na si C.S. Lewis, na para sa akin, new ito para sa akin kasi hindi lahat ng Protestants ay nananalangin para sa kanilang mga yumao, no? Pero in fact, narinig natin na si C.S. Lewis ay nananalangin para sa mga yumao, brother. What do you think, brother? Importante talaga, brother, ang ipanalangin yung mga kapatid nating namatay na. Dahil sa katulad sa ibang sekta, isa talaga sa hindi nila pinapaniwalaan ay yung pag once na yung isang relatives or part ng family nila na namatay na, after na nila ilibing, ay hindi na talaga nila naaalala, brother. Kaya minsan nakakalungkot po kasi hindi na naalala yung mga kapatid natin na namatay na membro ng mga taga-ibang sekta. So, ganun, brother, no? So, hindi lang pala tayo mga Katoliko ang nananalangin para sa ating mga yumao, kundi kahit pa rin ang ating mga sa ibang sekta nananalangin rin para sa kanilang mga yumao. At narinig mismo natin sa ating binasa na si C.S. Lewis, no, isa sa mga prominente at kilalang Bible scholar, ay sinabi rin ito, no? So, brother, ano rin yung ang masasabi mo patungkol sa argumentong ito or yung positive insight mula sa Protestant Bible scholar nito? Brother Harley at sa mga nanonood sa atin ngayon,
Yung ginagamit ng mga taga-ibang sekta na talata mula sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 and 6 para patunayan na hindi na kailangan ipanalangin ang mga yumao ay mali po ang kanilang pagkaunawa. Kaya basahin po natin yung talatang ginagamit nila. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Brother, ang nasabing talata po ay tumutukoy tungkol sa sitwasyon kung saan ang mga namatay na ay hindi na pwedeng mag-participate sa mga ginagawa ng mga buhay, katulad ng dati nilang ginagawa kasama ang kanilang mga pamilya, tulad na lamang ng pagkain, pag-inom at pagsayaw. Hindi po pinag-uusapan dito ang tungkol sa pagdarasal para sa mga yumao. Kaya nga, brother, ganito din yung mababasa natin sa isang biblical commentary na isinulat ng mga Protestant biblical scholars na the IBP Bible Background Commentary, the Old Testament, sa page 574, na the term reward here probably refers to the benefits of life in which the dead cannot partake. They cannot enjoy any of those things that are considered blessings in this life. So thank you, brother. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord